Alam mo ba, kapag nabangga ang ulo mo, ang bukol ay hindi butong biglang umangat. Sa ilalim ng balat, nasisira ang maliliit na blood vessel at nagsisimulang tumagas ang dugo. Kasabay nito, naglalabas ang injured tissue ng chemical signals na nagpapasimula ng pamamaga. Dahil matigas ang bungo, ang naipong dugo at fluid ay nagtutulak pataas sa malambot na balat. Kaya maaaring lumitaw ang bukol ilang minuto lamang pagkatapos ng impact. Mas kapansin-pansin ito sa noo at scalp dahil napakaraming blood vessels sa bahaging iyon. Kapag sa isang lugar lang naipon ang dugo sa ilalim ng balat, tinatawag itong hematoma. Pero hindi lahat ng bukol ay pareho dahil nag-iiba ang lalim, dami ng fluid at lakas ng tama. Sa unang oras, maaaring matigas at masakit ang bukol dahil mataas ang pressure sa namamagang tissue. Naiipit ang maliliit na nerve endings at pinapalakas ng inflammatory chemicals ang pain signal. Habang tumatagal, pwedeng lumitaw ang pasa kapag kumalat ang dugo sa mas mababaw na layer ng balat. Kaya pwedeng malaki ang bukol pero kaunti ang kulay, o maliit ang bukol pero mas halata ang pasa. Pero ito ang mahalaga, ang ordinaryong scalp bump ay nasa labas ng skull. Ang concussion o internal bleeding ay maaaring mangyari ng hiwalay, kaya hindi sapat ang laki ng bukol para masabing ligtas ang utak. Teka, follow Johan kung nakakasabay ka dahil ang susunod ang mas mahalagang bantayan kaysa sa bukol. Pagkatapos ng tama sa ulo, bantayan ang alertness, pananalita, balanse, paningin at normal na kilos ng tao. Magpa-emergency assessment kapag nawalan ng malay, hindi magising ng maayos o nagkaroon ng seizure. Warning sign din ang lumalalang sakit ng ulo, paulit-ulit na pagsusuka, pagkalito o kakaibang behavior. Panghihina, hirap sa balance o paningin, slurred speech at magkaibang laki ng pupils ay warning signs din. Dugo o malinaw na fluid mula sa ilong o tenga. Pagkatapos ng head injury, ay kailangan ng agarang medical assessment. Mas maagang magpatingin kapag malakas ang impact o umiinom ng blood-thinning medicine. Kung mild ang tama at normal ang kilos, ang wrapped cold pack ay maaaring makatulong sa sakit at pamamaga. Huwag ilagay ang yelo direkta sa balat dahil maaari nitong mapinsala ang tissue. Huwag tusukin, pigain o imasahe ng madiin ang bukol dahil maaari nitong palalain ang injury. Habang nagpapagaling, gumagawa ang katawan ng clot para isara ang nasirang blood vessel. Dumarating ang immune cells para linisin ang damaged tissue at unti-unting alisin ang lumang dugo. Sinisipsip pabalik ng lymphatic system at maliliit na ugat ang sobrang fluid mula sa namamagang tissue. Kaya unti-unting lumalambot, bumababa at nawawala ang bukol habang naghihilom ang tissue. Kung may kasamang pasa, maaari itong magpalit ng kulay habang binabasag at inaalis ng katawan ang blood pigments. Kung lumitaw ang bukol ng walang tama, patuloy itong lumalaki, mainit, mapula o hindi humuhupa. Magpatingin sa healthcare provider. Kaya ang bukol pagkatapos mabangga ay kombinasyon ng bleeding, fluid buildup, inflammation at repair, hindi pagbabago ng hugis ng buto. Ang pinakamahalagang tandaan, pagkatapos ng tama sa ulo, tingnan ang buong tao, hindi lang ang bukol. Tuklasin natin ang mga bagay na hindi mo akalaing may paliwanag. Follow Johan Explains at kita-kits sa susunod na video.